sa lahat ng mga nagtatanong kung ano ba yung mga side effects o tsaka reactions ng Pfizer vaccine. So maging totoo lang po tayo para ma-assist tayo na mabuti ng mga doktor during sa screening at saka registration. Sabihin nyo yung totoo, yung totoong nararamdaman ng katawan nyo, totoo nyong iniinda, mga allergy, mga gamot pa kayong mini-maintain. Sabihin nyo yun sa doktor na mag-screening sa inyo para hindi malagay sa risk yung kalusugan nyo. At the end of the day, it depends on us na naman. Hindi naman natin mapipilit yung isang tao kung ayaw talaga lang. What's up mga ka-team? Magandang araw. Salamat sa pagbisita. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button for every time na may upload is updated ka. Alright mga ka-team, maraming salamat sa pagbisita ulit sa ating vlog. Welcome ulit sa ating panibagong vlog mga ka-team. Alright, kumusta kayo? For today's video mga ka-team, pupunta tayo kina My Love kasi may lalakarin lang ako. Alright, so yung magiging topic natin for today sa vlog natin mga ka-team, pag-uusapan natin yung previous na babalita ko lang sa inyo na nabigyan na kami ng first dose ng COVID-19 vaccine. Yung brand po nung vaccine is Pfizer. Kahapon lang po siya ginawa doon sa Immaculada Conception Church, yung multipurpose gym nila. Doon po ginawa yung mass vaccination ng Pfizer. Mga around 8 in the morning kahapon po nag-start, and then nag-end mga around 5 to 6 PM na sa gabi. Alright, pag-uusapan natin yung reactions ba? Pag-uusapan natin kung ano yung naramdaman namin ni My Love. Honest review natin doon sa Pfizer na vaccine. First of all, disclaimer lang po. Itong mga sasabihin ko ngayon is based on our personal experience o yung personal namin na encounter ni My Love. Alright, doon kahapon dumating kami doon sa vaccination area. Meron silang 6 or 7 ata, kung hindi ako nagkakamali, 6 area. So first noon is kumuha kami ng priority number, which is yun yung first step para sa vaccination. And then pangalawa is doon sa waiting area, yun tatawagin yung number mo, and then kukuhanan ka ng initial BP mo kung hindi ba mataas, di ba mataas yung blood pressure mo, kung normal ba. Alright, then pagkatapos noon, the next step is doon sa screening area. Alright, so doon in-screen kami ng mga doctors, tinatanong kami ng mga ilang questions about sa health namin, kung may allergy ba, may maintenance ba, o may iniinda bang sakit na lubhang sakit. Yon. So tips ko lang doon sa mga ka-team is sabihin po natin yung totoo. Kung may allergy po tayo, may iniinda po tayong sakit, or may mini-maintain na po tayo na what do you call this, may mini-maintain na tayong gamot. Alright, so maging totoo lang po tayo para ma-assist tayo ng mabuti ng mga doktor. Kasi pag di po natin sinabi yung totoo, may possibility po na may mangyayaring hindi maganda po sa inyo. So alam niyo na yung ibig sabihin ko. Alright, sabihin lang po natin sa mga doktor yung totoo. Alright, so next step nun is doon, pagkatapos doon sa screening, binigyan kami ng blank na vaccination card. Then proceed doon sa may registration area. Doon bini-verify yung name mo doon sa registration area kung nakapag pre-register ka ba. Alright, yung pre-register po is doon sa by barangay na po yun. Binibigyan po ang mga barangays ng mga limited slot, mga around 20, 30, 40 slots para mag-list, mag-pre-register ng mga tao nila sa barangay. Alright, so in my case, nasa barangay zone 5 yung permanent address ko, but nagpa-list ako is doon sa Hibudibod, doon kina My Love. Yun, and then nung ma-verify yung pangalan namin ni My Love, okay na yun. Next, proceed kami doon sa may vaccination area na. So doon sa vaccination area is nakategorize po siya ng tatlo, A, B, C, para hindi po dikit-dikit yung mga tao, para ma-maximize po yung space, and then may social distancing po. Alright, yung dun sa vaccination area, madali lang naman, mga around 3 minutes lang siguro, wala pang 3 minutes tapos ka na mabaksinan. And then yun, pagkatapos nun is doon na sa last area, yung post-vaccination monitoring area. Doon na mag-stay kayo doon na mga around 30, siguro 30 minutes, more or less mga 30 minutes, para ma-monitor kayo. Pagkatapos mong vaksinan, nag-proceed ka dun sa monitoring area, mga around 10 minutes
after mo mabaksinan is kukuhanan ka na naman ng BP, initial BP mo kung okay lang ba yung blood pressure mo, tumaas ba o may reaction ba yung vaccine after 10 minutes. Alright, so doon medyo sana experience ko, honest experience ko doon, medyo tumaas yung BP ko kasi talagang nag-react yung vaccine, namanhid yung buong braso ko, pero hindi naman yung sobrang manhid talaga, yung mapipil mo lang na namanhid talaga yung buong braso ko. Kaya malab naman, nagtanong ako, hindi naman daw. So siguro sa akin lang yun, para akong kinabahan, kaya medyo tumaas yung BP ko, kaya pinagstay pa ako nila ng mga around 20 to 20 minutes more para ma-normalize yung BP ko. And then later pagkatapos nun is kinuha na naman ulit ako ng BP, and then that time okay na yung BP ko. Alright, so hindi na naman manhead, nawala rin yung manhead after 2 minutes siguro nun, nawala yung manhead, then yun, okay na, pwede na kaming umuwi. Then today, exactly kanina 12 ng tanghalian, exactly 12, first 24 hours, yung naramdaman namin ni Myla ngayon, medyo masakit yung area na injectan ng vaccine. Masakit lang konti, yun lang yung honest review, na medyo talaga masakit igalaw, masakit itaas yung braso mo. Alright, so yun yung nararamdaman namin ni Myla ngayon. End muna natin yung vlog natin, pagpatuloy natin namin kasi pupunta muna natin doon si Myla doon sa likod nitong chapel nila. Alright, so kita-kits mamaya mga kakitim. Alright, we're back. So ayun, sana ba tayo nag-end kanina? Kalimutan ka na. So yun nga, doon sa post-vaccination monitoring area, after nun, yung na-normalize na yung BP ko at saka BP ni my lab, ayun, umuwi na kami. And then ngayon umaga, ngayong hapon, eto, yung iniinda namin ni my lab, honestly is masakit yung braso namin, yung pinagturukan ng vaccine. Medyo masakit siyang itaas yung braso. Ito lang naman yung iniinda namin, wala namang negative reactions sa katawan namin, awa ng Diyos, di ba? So ayun, suggestions ko sa inyo mga katim, pa gusto nyong magpabaksin is during sa screening at saka registration, sabihin nyo yung totoong nararamdaman ng katawan nyo, totoo nyong iniinda, mga allergy, mga gamot ba kayong minimaintain, sabihin nyo yun sa doktor na mag-screening sa inyo para hindi malagay sa risk yung kalusugan nyo. Alright, so hindi naman talaga 100% na lahat ng vaccine, hindi naman talaga 100% na pinapatay nito yung COVID virus. Ang punto lang ng WHO ba to? WHO, yung UNICEF, or I don't know kung basta sila sa mga health department, health department, ang gusto nila dito is ma-vaccinan as many as they can sa Pilipinas para ma-prevent o ma-lessen yung chance ng pag-spread ng virus. Alright, so yun yung pinaka main goal ng health department sa buong mundo, na ma-vaccinan ang, kung hindi man lahat, karamihan ng mga tao para less yung chance ng pag-spread ng virus. Alright, uulitin ko, to make this topic short, magpabaksin po tayo para maging less po yung chance na mahawaan tayo ng virus na yan. Alright, the lesser chance na ma-spread yung virus, the more chance na mawawala na yung virus na yan. Siguro, in the end of the day, it depends on us na naman. Hindi naman natin mapipilit yung isang tao kung ayaw talaga. It depends naman sa atin. Alright, eto, pabalik na tayong sugod. Dito na tayo sugod. Sa nabalitaan ko kahapon, nung matapos yung mass vaccination sa church, is may parating daw na bagong vaccine, Sinovac, ngayong Thursday this week. Alright, so ma-upload ko siguro to mamayang gabi or bukas. So today is Wednesday ba ngayon? September 15, I think. So mamaya ulit mga katim, may asikasuhan lang kung importante. Di na natin to iba-vlog kasi private private. So yan, babalikan ko kayo mamaya. Alright, see ya.
we're back mga ka-team. May personal lang akong nilakad ng saglit. Personal yun, kaya di ko na sasabihin nyo. Soon malalaman nyo kung ano yon, yung mga future natin plano para sa ating vlog, pangpakanda ng mga vlog. Yan mga ka-team, huwag nyong kalimutan yung magiging charity ride natin this coming Sunday, September 19, 2021 at 1 PM sa Colonia Curve, Abuyog, Leyte. Excuse me. Alright, huwag nyong kalimutan yan mga ka-team. Dapat hindi nyo mamiss yan. Para di nyo mamiss yan, nood kayo ng vlog ni Team Jamelin. Sasama ko kayo sa biyahe natin sa charity ride this September 19. Sasama ko kayo mga ka-team. Ayun, daming helmet may mga gears pa. Alright, so uwi muna tayong bahay kasi kukunin ko yung hard drive kasi mag-i-edit ako nitong video natin ngayon mga ka-team. Para ma-upload ko, kundi man mamayang gabi, baka bukas ng madaling araw ma-upload ko to. Alright, so uwi muna tayo. Nandun sa hard drive ko yung lahat ng mga editing essentials ko yung mga effects, mga background music, yung intro tsaka outro ko nandun Gusto ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga police ba yun or army, basta men in uniform na nagbantay para sa seguridad ng lahat, saka sa mga doctors, DOH na nandun, sa lahat ng nasa likod ng event na yon. So dito na mag-end yung daily vlogs, hindi na ito daily. Gusto ko sana mag-daily pero hindi ko kaya. So dito na mag-end yung vlog natin mga ka-team. Dito na tayo ulit sa Maibod-Ibod. Maraming salamat sa panonood niyo. Maraming salamat sa pagtangkilik. Maraming salamat sa pagsuporta sa aming channel. Huwag niyong kalimutang i-like and i-follow yung Facebook page namin, Team Jamelin Official. Recap lang natin sa lahat ng mga nagtatanong kung ano ba yung mga side effects o saka reactions ng Pfizer vaccine. Alright, so yun po, narinig nyo kanina ang honest review of Team Jamelin sa Pfizer vaccine. Alright, so see you sa next vlog mga ka-team. Huwag niyong kalimutang i-like and i-share ang video na to. Peace out, maraming salamat mga ka-team, and ride safe to all. Thank you.